Nanindigan naman ang Malacanang na kayang panagutin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sangkot sa manuwalyang flood control project sa bansa. Sinagot naman ng palasyo ang batikos ni Vice President Sara Duterte hinggil dito. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Clazel. Aljo, isang kalokohan. Sagot yan ng Malacanang sa banat ni Vice President Sara Duterte na kayang panagutin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control project sa loob ng isang araw kung seryoso ang presidente. Pero giit ng palasyo, hindi ito tukhang. Kung seryoso lang talaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa malawakang investigasyon sa maanumalyang flood control project, sabi ni VP Duterte, tukoy agad ang mga salarin at tapos ang investigasyon sa loob ng isang araw. Ang sagot dyan ng Malacanang, isang kalokohan. Isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Payo ni Yuse Claire Castro kay Duterte, sana tinulungan ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na resolbahin ang mga isyu sa katiwalian noon. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects at yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rock netting ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. Nanindigan ang palasyo seryoso si Pangulong Marcos na panagutin ang mga nasa likod ng mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha kahit pa masagasaan ang miyembro ng administrasyon. Kamakailan lamang pinalitan ni Pangulong Marcos ang pinuno ng Department of Public Works and Highways. Ipinag-utos ang courtesy resignation sa mga kawani ng DPWH, balasahan sa Philippine Contractors Accreditation Board at sinuspinde ang mga district engineer at mga nasa likod ng mga kahinahinalang flood control projects. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. Aljo, pinare-review na rin ng Presidente sa Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways ang panukalang budget ng DPWH para sa taong 2026. Yan ay para matiyak na walang paulit-ulit o duplication ng mga proyekto at hindi yan na nasingitan ng mga ghost project. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilla.